Everyone that passeth thereby shall be astonished, and one I will scatter them as with an east wind before the enemy. I will show them the back and not the face in the day of their calamity. Then said they, Come and let us devise devices against Jeremiah, for the law shall not perish from the sick, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come and let us make him with the tongue, and let us not give heed to any of his words. Give heed to me, O Lord, and hearken to the voice of them that contend with me. Shall evil be recompensed for good? For they have need of thee for my soul. Remember that I stood before thee to speak good for them, and to turn away thy wrath from them. Therefore deliver up their children to the famine, and pour out their blood by the force of the sword. And let their wives be bereaved of their children, and be widows, and let their men be put to death. Let their young men be slain by the sword in battle. Let a cry be heard from their houses, when thou shalt breathe a truth suddenly upon them. For they have been a bit to take me, and his snares for my feet. Sabay. Yet, Lord, Thou hungest all their counsel against me to slay me. Forgive not their iniquity, neither blot out their sin from thy sight, but let them be overthrown before thee. Deal thus with them in thine of their anger. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Patuloy namin Jeremiah, Panginoon. Nakita namin dito, Lord, ng mga masamang gawain, Panginoon, ng Judah. I pray na ito po yamin maging aral, Panginoon, na hindi gayahin, Panginoon. Nakita rin namin kung paano napikon dito si Jeremiah, yung likod. Nakita namin di po, Lord, namin sarili. At wala yung illustration sa unahan, Panginoon, nito, Lord. Makita namin kung paano kayo kumikilos. At doon po yung authority niyo, Lord, na kayo dapat masunod. At hindi at, Panginoon, kayo po nag-plead sa amin, Panginoon. So, pray, makita namin ang yung mercy and grace doon, Lord. At kayo po sumunod sa tumalima, naglingkod na maayos, Panginoon. Ganun din naman sa pagkakaroon ng kaluluwa, Panginoon. Makita rin namin yun, apply namin yun. Of course, magiging mabuti sa kanila. But may time na kailangan din namin protektahan namin sarili. Mag-balance ng ministry, Panginoon. Makita namin dito, Lord, at apply namin. So, maraming salamat sa inyong mga ginagawa sa aming buhay. Kayo pong magpapala, Lord. Magapin ito, Lord, kayo manalati. In Jesus' name we pray. Amen. Nakapo na po. 8:46. Good evening po sa lahat. Miss nyo ba ako? Hindi Miss ko kayo kahit isang Sunday lang. Pero ngayong gabi, review po natin yung Jeremiah tayo. Medyo di na mahirap intindihin to, pero maganda po yung lesson dito, no? So last Jeremiah 14, the false prophets prophesied the deceit of their heart. So sana naalala nyo yun, yung mga taong talagang manloloko. Okay, so ngayon ang mga balita yung puro sa bungang buhaya. Diba, tinatawanan na lang kasi wala ba tayong magawa pero mayroon dapat magagawa yan Itong mga palabas ng palabas lang yung mga senador Kahit mga media, magkakatsuntsaba kasi yan Sinasanay tayo sa kalokohan nila. Sila kumikita, tayo naalipin, loloko. Kaya paikot-ikot lang. So, siguro sa inyo, iba sa inyo, hindi pa naintindihan yun, kaya hindi kayo naasar masyado. So, ako naasar ako dyan. Halata ba? Pipigil ako Yun, so sana, lalo na sa religion, maraming manloloko. So, ingat tayo, at kaya nga, matalino tayo, para makakain natin iba. Kasi grabe po yung atake. Sa kanila, sa atin. Kaya natin natin. So, mga false prophet, manloloko, malinaw po yan. No? Sa 50 naman, if thou take for the precious from the vile,
Alam niyo yung ano doon, lesson doon? Ito, ginagawa ko ng ano to, sa YouTube lang to, sa Rumble din na. So, para isang ano nyo lang sa title, naalala nyo sana yung mga lesson natin. Ibig sabihin, pag may isang bagay daw na importante, aalisin mo dun sa vial, sa maruming place, matutuwa sa iyo Diyos. Naalala nyo pa yung lesson natin dyan? So, ganun, applicable sa atin yan. May nakita ka dyan ng mga nasa labas, no? Kahit dito. Matututo kayo dati, puro kayo laro, tapos bandang huli, nakita si Brother UJ, di ba? Na-bless ba kayo o hindi? Blessing yun. Engineer yun. Pero, nag-sales. Pero, nagturo yun. Tsaka preacher, amen? Ganun mga dapat ang modelo natin sa buhay, hindi kung sinong sikat na ba ngayong kalokohan ngayon. Vice Pangit, nakita ko yung ano yun. Sino ba yung uso na ano? Diwata ba yun? Kala ko naman kung ano yung Diwata yun. Bating ba yun? Hindi ko napakinggan eh. Kaya yun, nakikita niyo yung mga nasa kapaligid sa inyo, mga mama dyan, ng direksyon ng buhay. Hindi ko sinabing zero, no? Salamat yung iba dyan ay nagtatrabaho din naman, kaso yun yung parang sarili nyo dun. Dapat, much better. Amen. And then, sa 16, our fathers have inherited lies. Yun yung topic dun. Kaya napaka-negative doon. Naalala ko isang pastor nag-preach siya. Talagang yun yung time na umakyat siya sa pulpit. Kasi may ibang dahilan pa yun. Gusto nyo ba umakyat dad ako dito? Ayoko, may gumawa na nun. Hindi na unique. Yung amountod dyan. Nakakaasar kasi, di ba? Eh, tamang-tama pa naman sa experience niya ganun eh. Galit na galit. Anyway, last week, trust the true Sabbath. Medyo nag-doctrine tayo dyan sa Sabbath. By the way, sa linggo, itatopic na natin kasi lagi talagang hindi ba nakakilala sa inyo ngayon kay Charlie Kirk? Sino? Ngayon, kilala niyo ba yun? Sinong hindi? Sabi ko. Hindi niyo kilala. Hindi, maganda kasi yung gawing springboard yung kanyang buhay, no? So, may positive, may negative. Naalala ko dito sa Sabbath kasi kesyo hindi naman pastor yun, kaso medyo may alam sino rin mag-preach eh. Makikilala niyo yan. Mag-research na kayo. Puro newsfeed nyo yan. Wala din yung nakuha sa newsfeed nyo. O hindi na kayo nagaan. Binaril eh. Ewan ko, sabi naman iba, buhay pa daw. May joke. Kanya-kanyang ano eh. So, trust the true Sabbath kasi mayroon siyang mention sa Sabbath na yan. Ginagamit siya ngayon ng mga kulto, mga Katoliko, saka ng mga Sadabadista, lahat na eh. Ay tayo, ano gagawin natin? Ngayon, malalaman yung Sunday. Pero, so sana dito kay last Sunday, no? Thursday. Trust the true Sabbath. Si Jesus din yun. Siya yung ating rest. Doon tayo magtiwala. So ngayon naman, again sa Jeremiah, puro may mga topic talaga na ulit. So walang problema doon, kaya inuulit. Ano? Ba't inuulit-ulit? Mahalaga, madalas makalimutan. I-remind nyo, hindi naman madalas kalimutan. Kasi pag may mga bagay kayong ayaw nyong pakinggan, minsan makakalimutan nyo agad. Diba? Kaya inuulit-ulit. Mga judgment, mamaya nakita nyo yung bandang 3 verses sa last. Judgment niya sa Judah. Pero, ang title natin ngayon, sikat din tong chapter na to dun siya sa Potter. Diba? Potter's house, Potter's clay. Ayan. Napakita sana ako dito, hindi ko nalagay. Pero, sa panahon natin, hindi ko alam. Baka robot na rin gumagawa nito. Hindi ko alam. Hindi, itong mga machine na siguro, talagang sukat na sukat eh. Pero nung panahon nila, kahit ngayon may gumagawa pa rin yan. Alam niyo paano nagawa itong mga ceramic tawag dito eh.
Peter. Wala nang batibot ngayon. Dati alam namin yan kasi dahil sa batibot. So ito ay putik clay, no? Kaya tinignan ko rin yung English ng putik daw. Tagalog ng clay. Pwedeng putik, pwedeng luwad. Lumad. Salamat. Mali pa pala yung basa ko. Wala ko luwad, parang suka yan. Lumad. Very salamat. Ilang ka sa Pilipino? Basta putik na yun ang kalala natin. So putik lang yan. Now, inuhulma. Mainig hindi ko na napakita dito. Na Sunday na lang, ano natin. So ngayon, dahil malambot yung putik, ba't bilog na bilog? Meron siyang, pinapatong una yan sa machine talaga. Sa panahon nila, yung parang iniikot. Yan. Ginaganon-ganon yun. Then, iikot yan. Sige, uhulmahin ganon. So dahil pantay yung ikot niyan, pag inaganyan-ganyan yun, mga ganun yun, di ba? So ano ba yung mga ceramic, vessel ang tawag kasi dito no? So sisidlan, no? Pwedeng baso, pwedeng pitchel, pwedeng vase, pwedeng jug. Iba, lalagyan ng palayok. Pwedeng, malalaking lalagay, tapayan, tama ba yun? So clay, sabihin yan, brittle yan, matibay naman pero gawa sa putik na babasag. Pero dito, kung nakita nyo, umpisa na natin, sabi nyo, the word which came to Jeremiah from the Lord saying, arise and go down to the potter's house. So kinakausap siya ng Diyos pero pinapunta siya doon. So ba't ganun? Actually may point agad ako dyan Kaya yan, naalala ko, tinakinggan ko si UJ tsaka si Bud kanina, hapon na tayo. So, iba-iba ng style. Napansin niyo ba yun? Bado UJ, talagang Todo kaya nga. Kaya ako, hindi ko malang nabigyan ng So, pero willing naman siya. Amen? May style siya. Inuulit-ulit niya yung, di ba? Okay yun Tapos, yung mga taga-dahil doon, magagaling na Alliterated po yun. Hindi ko pala nakuha yung props ko, no? Meron ako dyan props. Meron akong libro ng alliterated sermons. Makopyahin ko kayo doon, hindi ko nga ginagamit yun. Kasi minsan, ang style ko naman, ayoko naman ng ganun lagi. So minsan nakakachamba ako. Pero kasi gusto ko yung sinasabi talaga, yun mismo. Hindi yung mag-iisip ako ng paro, may pasunod ko sa letter, ganyan. So pero okay din, di ba? Naalala niyo ang points ni UJ? Ano yun? Letter I ata yun Intimacy. Immensity. Ano yan? Kung ano man yan, basta letter I lahat, no? So, kanya-kanya po ng style minsan. Para matulungan kayo maintindihan yung dapat nyong maintindihan tayo. So, minsan sisigaw, minsan may pabulong, may patawan ng konti, may illustration. Ang galing ng Diyos dito, pinapunta siya sa potter's house. Bakit? Pwede naman niya sabihin na lang, madalas gano'n naman ang Diyos, sabihin ko sa iyo, ito sabihin mo. Pero this time, para talagang makita natin. Ngayon, hindi nyo nakikita yan, object lesson tawag dyan. So sa Ezekiel, marami yan. No? Alala nyo lagi sasabi, yung umain pa siya ng popes, di ba? Alam nyo ba yun? Yung pinakamalala Pero parang mas malala yung kay Isaiah. Nalabas yung point niya. So bakit may gano'n? Para nga maging... Kasi pag nakakita mo, hindi mo makakalimutan yung mensahe. Di ba? Ano pa yung naalala nyo? Si Ezekiel, yung binutas niya yung bahay niya Yung binutas mo yung bahay mo. Sabi, tataka yung mga binubutas niya, tapos sumuot siya doon. Sabi yung mga kapitbahay niya, nagawa nito, tapos gabi. So ginagamit ng Diyos yun para lalo nating maalala, huwag nating makalimutan, maging vivid yung object nga, lesson. So dito, ito, sikat na sikat to Pumunta ka sa potter's house. Anong makikita sa potter's house? Clay. Mga ganito nga. Paano ba ginagawa ito? Pag-usapan muna natin ng So una, clay, siguro lalagyan tubig, lalambot yun, tapos muhulmahin. And then pag okay na yun, pinapatuyo yun. And then iniinitan, pipinturan. Ito pong
Para, alam mo yun para hindi porous, no? Kasi pag clay yan, di... Nakita yung palayok, iinom ba kayo doon? Wala na, no? Walang iba. Lasang ano yun, lasang lupa. Kaya linalagyan ng ganyan, nag-design pa. Yan. Pero ang pinaka, ano rin dito, yung paano hinuhulma. Ito, paano to hinuhulma? Alam nga namang ano. Pagkatapos ng bilog yan, saka lang lalagyan yan. Tsyuk! Yan, hawakan. Yan, pero tibay din no? Walang malaglag. Balik tayo doon. So yun, ano makikita nyo doon? Siyempre, potter's house. May potter. May pot, may potter, may house, may clay. At gumagawa yung potter. So nakita niya? And behold, he wrote a work on the wheels. Yung sabi ko, may wheels yun So umiikot yun. So basically, nagtatrabaho siya, may ginagawa siya. So siyempre, tinignan niya, kasi sabi ng Diyos sa kanya, pumunta siya doon. So munod siya. Nakita niya to. Ano nakita niya? Specifically, yung nagtatrabaho. Ngayon, ginagawa niya yun. Nakita niya. And the vessel that made of clay was marred in the hand of the potter. Alam niyo, marred. Natapos lang natin yan, di ba? Yung marred. Kasi ba, di ba? 53. Sabihin, ang Panginoon, di ba? Hinataw siya So, ibig sabihin, parang nasira. Yan. Or natapyasan. Anong mangyayari pag natapyasan to? Alam ka naman, painitan mo yung patigasin mo ng gano'n. Siyempre, hindi. Problema, hindi pwedeng remedyohan na lang. Ang ginagawa nila dyan, ulitin na lang. Suga. Nalagyan to. Hindi may tatapon, pero sisirain ulit, uumpisahan ulit. Okay? Ang gandang ano to no? Isa gumawa tayo nito. So yun sinasabi dyan So he made it again another vessel as seemeth good to the potter to make it. So yan title natin ngayon. As seemed good to the potter. O sinabing seem, ano yung seem? Hindi yan nilalagay sa cellphone Parang or pinagpapalagay niya. Okay? It seems to me, it appear to the observation or understanding sa palagay niya. Parang ganun To give the impression of being. So, pero more on tayo sa definition number 1, So, yung sa palagay ko, okay na to. Yan. So, pag nakita mo hindi okay, ulitin mo. Kasi pangit naman. Mamaya, masugatan pa iinom dyan Di ba? So, ganun daw. Tapos na. Tapos na yung nakita niya sa potter's house. Yun lang ang ginagawa doon. Wala na iba Kaya ngayon, sabi niya, then the word of the Lord came to me saying, so after niya makita yun, ito na yung lesson pala doon. Nausap siya ng Diyos, nakita mo ba yan? Anong ginagawa pag nasira? Nasugatan, uulitin yan. Yan, tanong ng Diyos, rhetoric question, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Sa Tagalog, hindi ko ba pwedeng gawin katulad ng ginagawa ng pattern? Nung potter? Ang obvious na sagot, syempre, oo Diyos ang gumawa ng lahat So, ang Diyos, ang potter, gumagawa ng clay, ng pottery. Ang Diyos, gumagawa ng tao, ng bansa, ng bundok. Kaya pag pinasabog ng Diyos yung bundok, sayang naman yung bundok. Sa Kanya yan So, ganun din tayo. Dito yan, kaya nag-alala ako kay Tricia. Ano na yung kanyang Ganun naman ang sa panahon natin ngayon. Talagang yun yung lahat tayo dapat nag-aaral Hindi ako komportable sa hindi nag-aaral kasi ibang panahon natin ngayon, mahuhuli ka. Sayang na sayang, libre na nga kayo. So, ayun, paano nga kung nag-stop si Tricia ng 1 taon, di ba? Nag-umpisa ulit. So, may pag-asa pa naman. Pero, ano pang magandang dito? Kunwari, nagkasakit ka. Kasi basta, pray natin. Talagang, hirap na hirap yun. Nakapag-table tennis pa. Kaya kasabi ko sa kanya, yung kung saan ka masaya. Kasi yung daw yung lalagay sa utak niya,
pang-stimulate niya, dopamine pala yun. Yung dopamine, natural existing yan sa atin. Pag masaya ka, pag nanalo ka, pag tumakbo ka, parang tinutukan ka nun eh. Problema, pag nagpahinga, nag-ano ka na, nag-relax. So anyway, kaya sabi niyo, kung nagkasakit ka, pwede ka pang ibangon ng Diyos. Ngayon, bumagsak ka, walang kang trabaho. Yung sa akin, may nawala ng trabaho dun eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam saan pupunta. No? So, start ulit, no? Nai-receive naman ata sila magkano, kaso saglit lang yun. Maka-receive ka ng 1 million. Pwede na rin, di ba? Pero pag di ka marunong nun, ubos yun. Siguro sabihin, ang Diyos ang, lalo na yung mga bagay na yun, kaya ba sa sakit yun eh, walang ibang magbibigay sa kanya nun. Inalaw ng Diyos, di ba? Tayo naman, kung nagpabagsak ka man niya, iniwanan ka ng mahal mo, yung mga ganun. Malamang kasalanan mo rin yun, saka siya, pero kung ano mong event sa buhay mo na inalaw ng Diyos, pwede kang mag-umpisa muli. Sa case nito, sa context dito, buong bansa ng Israel. At alam nyo naman kung paano sila sinimulan ng Panginoon, di ba? So of course, Noah, pinatay lahat ng tao, umpisa lang kay Noah, bagsak na naman, and then nag-umpisa kay Abraham, Isaac, Israel. Nag-umpisa ulit siya dyan. So ngayon, bagsak na naman sila, di ba? Itong panahon na to is may kingdom na sila, nahati, at sila naman ay paparusahan. Kaya sinasabi niya dito, gusto sabihin dito, pag tayo naman ay para tayo pinaparusahan, dito lang, nasa sermonan. Ano yung iniisip mo dapat? Sorry, hindi mo na yung dapat, yung naiisip nyo talaga pag kayo nasabihan. Yung normal, yung mga bata. Yung anak tayong babae, ang liit pa niyan, talagang ano na yun. Pag nasabihan, galit din siya eh. Kaya kailangan hataw, hindi yung pwedeng ano eh. So sorry na yun, minsan pag hindi mo pa hinabol, masasana yan. So ganun din tayo. Huwag tayong nasabihan ka ngayon, anong pinagpapalagay mo sa lingkod ng Diyos na gusto ka lang asarin, ganun. Kaya yun yung tanong to eh. Ito nga ang pattern, nasira. Alam mo na, siya rin na sumira, no? Yun palang another point dito, ha. Siya rin yung sumira, eh. Kung ano mang dahilan, siguro gusto niyang pagandahin ng gusto. Medyo, nasobra ng tubig, di mo alam. Nasira, hindi na pwedeng, balik. Alam mo, ganun yun. Hindi, papaikuti mo ulit yun. So, ang Diyos ay may karapatan. Kaya ang first point ko dito, notice the fact, nabanggit ko na pala yun, no? Yung marami siyang way kung paano tayo turuan. So, ito sa case dito is pinapunta ko yung object lesson, no? Yung pangalawa is authority nga, no? Authority of the creator over the creation. Yung sabi niya dito, yo. Kung yung pattern, sinira niya, inulit niya, siya, lalo na siya. Dahil siyang gumawa ng lahat, ako ang bahala, ako ang masusunod, kung anong gusto kong gawin sa clay. Amen? Gusto kong pwedeng gawing baso. Pwede kong gawing mas malaking baso. Nagamit ko na lahat to. Diba? Napansin nyo ba? Oh. Malahong clay lang yan. Ba't mas malaking isa? Gusto niya ng malaking baso. Matulad ko. Ito niya yung gawing pitchel, palayok, tapayan. Bahala ang Diyos. Okay, so authority. Ganun din tayo. Isa sa mga problema natin minsan na pag tumatagal lang kayo sa church, siguro nagkakapansinan kayo, bakit siya, ganun ang ginawa ng Diyos sa kanya, ang galing-galing niya, ang galing ng kumanta, diba? Binigyan siya ng opportunity na ganyan, magaling yung tatay niya, kung ano man yan. Ang Diyos lang makagawa nun, tanggapin mo na lang. Huwag ka magtatampo sa Diyos na parang kang ewan na clay ka nga lang clay lang tayo. Huhubugin niya tayo kung saan niya tayo gusto. Mahubog. At lahat tayo magagamit. Pag nagpahubog ka, paano pag kumukonta yung clay? Tapong ko na nga, abnormal to, lumalaban. Yan. Nakita ko yung isa, laki nung isang clay isang baso, gusto ko rin ganun gusto ko ganyan ka lang kaliit maganda naman, di ba? Pang kape to, ito pang isang kape rin, ayun, coffee. Ito walang sulat, iba yung design, ito iba rin. Ito may pagganon pa.
Anong advantage nun? Hindi ko rin alam. Medyo siguro, hindi matatapon to eh. Subukan natin. Pag naagan niya, medyo hindi yan natapon eh. Hindi yan... Hindi na yun. So, naintindihan, ang Diyos ang may authority sa atin. Kaya may inggit sa iba, may dahilan bakit siya hinubog na gano'n. Ito, payat. Yung anak ko lang, may kakaiba na eh. Siya, mataba. Ito, payat. Matangkad. Pero matangkad. Diba? Ito, maputi. Ako, naiingit ako sa maputi dati. Ayan. Hindi na kasi. Wala na eh. So, ang Diyos ang gumawa nun. Amen? Amen. Diba? Kulot, diba? So, next step. Sabi naman dito, move on tayo. Ito, 7 and 8. So, ano kayo dito sa mga terminology dito. Sabi niya, pag at what instant, ibig sabihin lang nun, parang instant is, parang time. Okay? Sinabing, at what instant I shall speak concerning a nation, ibig sabihin lang nun, pag ako'y nagsalita. Na tinutukoy ko ang isang nation and concerning a kingdom, so nation, kingdom man yan, to pluck it up, to pull down and to destroy. Pamilya, sa chapter 1. So kasi minsan, yung sabi nga sa history daw, kingdoms rise and fall. Totoo po yan eh. Pag natapos mo yung high school ng puro rise and fall, rise and fall. Kaya yung American, tagal-tagal na rin yan. Hindi pa sila nagpo-fall. Gusto mo mag-fall? Wag naman. Ang kaibigan tayo dun eh. Pero, ganun talaga yun eh. Yung Rome, di ba? Romans, rise, fall. Greeks, rise and fall. Ano pa? Assyrian, Babylonian. May sabi dito, ang ganda nitong prinsipyo na to. Again pag sinabi niya, sinasabi niya at one instant I shall speak. So pag nagsalita daw ang Diyos, na gusto niyang sirain ng isang bansa, okay, nakuha niyo? Pero sa 8, sabi, if that nation, yung tinutukoy niya nation, kahit ano man yan, against whom I have pronounced, hinusgahan niya na. Sabi niya, itong nation na to, masasakop to, babagsak to. Kahit ang Diyos daw magsabi nun. Nakikinig ba? Matutupad ba yun? Sigurado? Basahin niyo 8. If. Okay? Gets? So, malamang sa hindi, oo, pero ang Diyos magaling eh. Ayaw niya, di ba? Gusto niya nga lahat maligtas eh. Amen? Pero, pag hindi tumanggap iba, mayabang, impyerno yan. Ang nation naman, pag nagyabang, pero sabi dito, if that nation against whom I pronounce, turn from their evil. Di ba parang, alam niyo kay Jonah, sino yun? Nineveh, Assyria po yun. Napaka-evil nation nun, city. Malaking city raw yun. Ganda nung nanood kong documentary nun. So, galit na galit ang Diyos kasi wicked sila. O ano nangyari nung nag-preach si Jonah? Kilala si Jonah? Oh. Sabi doon, yet 40 days, Nineveh shall be overthrown. Masasakop sila. Ano nangyari doon? Naniwala sila at nag-saklot pa nga. Basically, nag-repent. Ano nangyari? Sinabi ng Diyos, isirain sila eh. Kaso, may prinsipyo po ang Bible. Maawain ng Diyos. Amen? Well, may ginawang kalokohan si Peter. Naku, hindi ka makapag-asawa kasi nanloko ka ng ganyan. Kunwari lang. Nagsisi nga eh. Kaya binago niya yung mali sa kanya. Sino ba yung mga taong di nakapag-asawa? Mapanlait. Kaya feeling pogi, ganyan. Kaya iba naman, tamad. Hindi ka rin makapag-asawa yan kasi sino nga asawa mo. Hindi ka responsable. Nagbago. Diba? Ang prinsipyo dito, pwede niyang gawin ng Diyos yun na. Kung ano sinabi niya, hindi niya mangyayari. Amen. Ganun yan. Kaya sabi diyan, I will repent eh. Magabagong isip niya, therefore hindi niya gagawin. That I thought to do unto them. Iniisip niya, parusahan sila, nagbago, hindi niya nagagawin. Okay? Next verses, kabaliktaran.
Ano naman daw? At what instant I shall speak concerning the nation. Inulit lang niya concerning the kingdom. Pero ito naman, to build and to plant it. Kanina, to destroy, di ba? Pluck and pull down. So ngayon, may mga panahon naman na, uy, bubuuin ko to, pauunlarin ko tong bansa na to. Di ba? Yung mga ganun din. Sino yung mga, ang dami sinabi kay Abraham, di ba? Pagpapalain ko. I will never leave you, forsake you, bandang huli, iniwan niya eh. Bakit? Ito yung prinsipyo, no? May base na nga sa 10, ready, go. If it prove evil in thy sight, that it obey not thy voice, then I will repent of the good wherewith I said, I would benefit them. So maganda na, tuloy-tuloy na, pagpapalain na, umuunlad na. Kaso, hindi sumunod. At ginawa nila yung ayaw ng Diyos. Ano mangyayari dyan? Katulad ng mga bansa maunlad na ngayon. Hindi mo maalam pag ang Diyos nagalit dyan. Alala ko yung mga recent kasi dyan, Venezuela, alam nyo ba yun? Sikat na sikat yan dati, di ba? Kaya yaman nun. Kahit Iran, dati. Greece, ano pa ba yung mga recently na bumagsak? Germany. Magaling pa rin yan eh. Sweden, doon pa rin yan eh. Yung mga pabagsak, magaling pa rin yan. Japan, guman yan. UK, medyo. Pero mataas yung standard kasi yung mga yun eh. Pero anyway, yung perfect yung Venezuela kasi talagang literally na nag-aagawa na sila sa pagkain doon. Bakit? Well, hindi ako nagkakamali, yun nga, nagkomunista rin kasi. So pag ikaw, komunista, hindi mo naniniwala sa Diyos yan. Or talaga mga idolatry. Sabi dyan, kahit pa gusto ko yung pagpalain, pag di kayo sumunod, pwede ko kayong parusahan. Yan. Now therefore, go to... Ayan, so anong gagawin na ngayon, no? Ang gusto ko sabihin dyan, sa point number 3 pala, sa 8 kanina, hope for the erring. Ibig sabihin, may pag-asa ka pa. Kung sakaling ikaw ay naparusahan, hindi ka nakapag-aral, magsipag ka. Pero hanggang dyan pa kayo, pwede pa kayo mag-aral kayo. Pero sakali man, no, si EJ, pwede natin, no? Hirap ng ganun. Ito, may mga kaya yan. Sinik nga yun. Nag-aral lang ng ano. Mga ng tinapay. Nasipag din yun eh. May panahon na nag-backslide, pero ngayon, okay na naman. So, ganun eh. Naka-giver din yun, minsan. Lagi siyang sa, church. Pag may okasyon doon, siya yung papakain. Hirap na hirap magbasa yun. Di ba? Sinik. Pero, masaya siya eh. Masaya sila. Pag nasa Panginoon. Amen. Sipag ka lang. Amen. Saan na ba ako? Yan. So ngayon, may pag-asa sa mga nagkamali. May punishment sa disobedient. Kahit maganda ka ng katayuan mo ngayon. Pag nagloko ka, asahan mo, may palo ka. And then, ito na. Dahil alam na natin yung prinsipyo na yon, anong pinapagawang later kay Jeremiah, dahil nakita niya ng object lesson, no? Lesson pala dito, yan, nasira yung clay, ang Diyos ang potter, tayo yung clay. So, pag-preach siya ngayon. Nakita niyo kaya dito, puro tayo preaching. Bakit? Kasi hindi ko alam kung nasa ng spiritual status niyo. Pwedeng nang ganyan kayo ng ganyan, ewan ko, naiintindihan niyo, minsan hindi rin. Diba? Yung mga ganun eh. Ano sa iglesia ni Manalo? Opo! Sa dahil di ba nag-preach niya ako. So may nasabi akong negative. Sabi, Amen! Amen! Sandali. Pakinggan nyo rin, nakakatuwa. Yan eh. Sinabi ko na lang para di mapahiya. Sabi ko, basta, I take it as something na, basta yun na yun. Kung may kinig kayo, nakakaya yun. Pupunta tayo sa impyerno, Amen! Ganun. Inuhuli lang hindi ka nakikinig eh. Ano punta doon? Yan. So ngayon, alam niyo na yung lesson, mag-preach na siya ngayon. Kaya sabi dito, speak to the men of Judah, inhabitants of Jerusalem, saying, thus saith the Lord, behold, I frame evil against you. Yung frame, talagang gagawa na sila ng masama eh. Isaiah pa lang, yun ang pinipreach sa kanya eh. And devise a device.
Mamaya ulitin itong device. Ano yung sabihin ng device? Alam natin device. Ano yung device? Ha? Okay. Pero yung device, katulad nito, device na tawag dito eh. Kaya natawa sa Windows. Dati pag shut down your PC, ganun lang. Ngayon, shut down the device. Kasi yung OS niya, nilalagay kung saan-saang device. Yung iba, phone, tablet. So, para hindi computer eh. Device na lang. So, yung komplikadong bagay na may nagagawa, diba? Yung device natin ngayon eh. Pag yung verb na device is, parang plano, gagawa ka ng sophisticated plan. Kaya po yung dito po, kung alam niyo kung paano pinaguho ng Diyos ang Judah, hindi naman basta-basta inapuyan lang eh. Diba? May defense din sila eh. So gumawa ang paraan ng Diyos, ngayon, nag-raise up siya ng another nation na mas malakas. At hindi basta-basta mapabagsak yan. So may paraan. So kasi mamaya ulitin dito, baliktad naman, nagdi-device naman yung Judah, no? Kaya pat tayo doon. So ganito na, ang Diyos gusto silang sirain kasi sa kasalanan nila, ano dapat nilang gawin? Nagmakita natin kanina, patulad nga na, si Peter, nagloko, hindi nag-aral. Na-late mag-aral, 2 taon na. So pwede mong baguhin, ganun din dito, no? Sabi dyan, return ye now every one of you from his evil. Alam mo nang mali, huwag mo nang gawin. Yung dapat mong gawin na hindi mo ginawa, gawin mo na. Amen. Ganun kasimple, no? Pero minsan, ang hirap gawin. Mga batang, sarap talaga maglaro eh. Sarap relax. Noong panahon namin, wala pang device. Iba naman basketball, gala, tulog, ano man yan. Daldalan, nasayang yung oras mo. So, gawin nila, dapat yung gawin, yung mabuti. Ito yung problema, dito yung point natin. Sabi dyan, ano sinabi nung nakarinig sa kanya? Parang tayo, pag soul winning tayo, salamat nga, kasi pinag-pray din natin ng Lord, iligtas siya itong mga to. So, karamihan naman, di ba? Kasi nag-soul winning seminar na tayo eh. So, iba, di pa rin tumatanggap. Ito, nare-reflect to dito. Sabi dyan, there's no hope. Bakit yung iba di tumatanggap? Ha? Ha? Lumusuko sa buhay. O hindi na sa buhay, sa Diyos. Wala naman yan eh. Pareho lang naman yan eh. Diba nakaka-state, pag gano'n alam mong dito to, alam nilang dito to, pero minsan hindi na sila makapag-hope. Alam yung hope, may pag-asa. Kaya po, huwag tayo rin tumigil, no? Kasi tayo na yung pag-asa nila eh. Sana, pag tinamad din tayo, after ilang years, dahil yung tagal na doon, so kaya nakikita ko doon, iba, hindi ko nakilala din. Salamat, may mga bago eh. Iba, doon pa rin. Pero iba, kahit andun, parang wala ginagawa. Ang malungkot din, di ba? Parang di na nag-progress. So, pero doon muna tayo sa mga unbeliever. Yung palang point ko dito, no? Sinasabi niya na ito ang gagawin ng Diyos, magsisi na kayo, pwede kayong makarecover. Malakas ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, maawain ng Diyos. Ay, wala na pag-asa to. Yun ang problema. Kaya ang point dyan is, unbelief is the problem. Yun ang problema eh. Marami naman nakarinig ng preaching, hindi naman naniwala. And then, sabi niya, and we will everyone do the imagination of his evil heart. Gagawin ko na lang, sinasabi ng puso ko, di ba? Sikat na sikat yan kung kayo na, kahit siguro sa ngayon, kinumpile ng isang yan eh. Ang dami ng mga starting, basta nauso yung Hollywood, tsaka yung mga recording, rock and roll. Kinumpile niya, ang dami nagsasabi ng mga lyrics na, sundan mo yung puso mo, sundin mo yung puso mo. Basta sundan yung puso mo. Ang dami. Sino nagsabi sa kanila, no? Baliktad sa Bible, di ba? Last week lang, di ba? 17:9. Ano sabi doon? Sandra? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Basically, sabi ng Bible, huwag mo sundin puso mo, lolokohin ka niyan. Ang sabi na sa libutan, sundin mo puso mo. Sundin mo puso. Ano sinasabi ng puso mo? Yung sundin mo. Baliktad.
Follow your heart. Follow, di ba? Parang mantra nila yan eh. Mali yun. Minsan okay lang, pero i-consult mo sa Diyos. Sino masusunod? Yung tama. Sino bang tama? Ang Diyos. So, pinipermit naman yan rin tayo ng mga ano, di ba? Kaya sabi sa Bible, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Pag ikaw, naging masaya ka sa church, minsan boring kayo, pero labanan nyo. Ito yung tama eh. Later, gugustuhin mo na rin, yung gusto mo, hindi lahat. Yung alam ng Diyos na gusto mo, at kahit ayaw mo nga ngayon, gugustuhin mo rin. Siya yung magbibigay, kasi alam niya rin yung makakabuti sa'yo. Ibibigay niya sa'yo yung makakabuti sa'yo. At gugustuhin mo rin, bandang uli, panalo ka. Kaya pag nilabanan mo yung kalooban ng Diyos, di ba? Ano lang, saan ko gugugulin ng aking Thursday night? Sa palkada na lang. Ano ko masaya eh. Sa ngayon. Hindi mo alam, mas masaya dito. Amen? Amen. Natututo ka. Ganda naman ni UG, banat ni UG. Totoo rin yun eh. Anyway. Ito mga unbeliever, ano? Wala na pag-asa yan. Ang dahil natin ano yan, pag nag-soul winning tayo, gano'n, ano. Ganito, dito na ako nabuhay, dito ako mamatay, sa religion ko, kahit mali. Bago ka na ngayon. Amen. Alam mong mali eh. Sablay-sablay, hindi ka nga naligtas dyan, kahit yung mga Pentecostal. Si Charlie Kirk. Pero medyo okay daw yung salvation testimony niya eh. Pero medyo, ano yun, hindi yung Baptist. But anyway, yun ang point natin doon, no? Unbelief is the problem. Ang ganda ng pangako ng Diyos, may plano siya sa'yo. Kung nagkamali ka may pag-asa ka pa, ikaw magsasabi na wala. Kahit dito ka na, nakalagtaw ka ng nahuli ka sa school ng 1 taon, 2 taon, may pag-asa pa sana. Gawin mo na yung tama. Amen? Ganun din, sa memory verse, sa pagbabasa nyo ng Bible, yan na lang. Ay, nakaligtaan ko na, forever na, ayoko na yan. Give up ka na. Oh, so umpisa ka ulit. Amen? Amen. Sabi nga, inaano ko lang kayo eh. Ni-reverse psychology ko lang kayo eh. Isang chapter, 1 taon, konti naman nun, di gawin mo. Isang chapter, 1 buwan, mahina pa rin yun. Grabe naman. Kung Psalms 23 lang yan, di ang liksi nun. Nakakahiya naman sa'yo. Basahin mo na 1 araw, 1 chapter. Masanay ka lang. Mahina pa rin yun, lalo sa Psalms. Oh. Kanina, nagbasa lang 1 chapter, si Jeremiah. Saglit lang, di ba? Kinabisado nyo nga iba eh. So, araw-arawin lang, maging habit, consistent yung paggawa ng mabuti. Amen? Amen. So, dito, obviously, malala sila dito. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan, yung kanilang bansa. Samantalang yung umpisa pa lang nila, 10 Commandments na, di ba? Isa yun dun, ang linaw nun eh. Huwag niyong gagayahin yung mga Diyos-Diyosan yan. Kilala nila yung tunay na Diyos, pero bandang huli, sila na yung na-impluensyahan. Kaya ingat kayo dyan, mga kabataan. Kaya ganda rin yung UJ. Totoo yun. Bakit ka sa ibang lugar ka, Sunday nga ngayon eh. Oh. Sino yung gagayahin mong example? Ba't mas masaya ka doon? Mamimili ka. Piliin mo na yung tama, masanay ka na sa tama. Wala nang mas cool pa sa baptist, alam niyo ba yun? Cool na cool tayo dito eh. Yung tama. Ayaw niyo maniwala eh. Okay, nasa na ba ako? Yan, so so negative, di ba? So nag-preach si Jeremiah, may parusa yan. Huwag kang magpatuloy dyan. Wala nang pag-asa. So tingnan natin, mandang muli dito. Malala to, yung first 3 verses, naalala nyo yung last. Ang sabi ngayon ng Diyos, therefore decided the Lord, as ye now among the heathen, who hath heard such things, the Virgin of Israel had done very horrible thing. Dahil nga sinusunod nila yung kanilang puso na masama, anong gagawin yan? Ano yung mga virgin? So madalas ang tinutukoy dyan, siyempre, yung mga batang babae. Di ba? Ang picture ng talagang innocence, dapat yung mga bata, lalo yung mga babae.
Kaya kahit sa yung mga babae pinipicture, yung lalaki, okay din. Pero, sa lahat ng ayaw mong mapapariwara, yung babae, kasi pag yun na pariwara, parang, bukod sa nakakaawa talaga. At kung may makikil loko-loko man, madalas yung mga lalaki. Diba? Paano pag yung babae na yung loko-loko? Diba? Parang nung Sunday, nung isang Thursday yata yun. Diba, sa halahalangan din, nung pala nasabi. Sa halahala, birang di lang lalaki, mga batang high school pa lang babae, ang usapan na sa inuman. Malala yun. Magganong level na. So dito, kaya nabanggit yan. Pati yung mga virgin, loko-loko na. Ito, medyo mahirap intindihin na. So ito, will a man leave a snow of Lebanon? May snow ba sa Lebanon? Mataas yun eh. Meron, kababasa ko lang kanina. So, ano pa raw yun? Actually, dinadayo pa raw yun. Ang sabi, kasi nag-ski daw sila dun. Ang sabi lang dyan, will a man leave the snow of Lebanon which cometh from the rock of the field? So, iiwanan mo ba daw yun o mawawala yun? Dalawang meaning yung pwedeng ganun eh. Either mawawala daw ba yung snow o iiwanan yung snow. And then, para maintindihan natin, tinutukoy nyo dito, yung another illustration niya, or shall the cold flowing waters that come from another place be forsaken? So, sa Bible, kahit sa atin ngayon eh, ano yung gusto mong inumin? Malinis plus malamig. Walang ref sa kanila ngayon eh. So tayo, gusto natin yung medyo refreshing talaga. Malamig, unless may ubo ka. Ayun, naubo. So, iiwanan daw ba yun? Ang obvious answer is, hindi. Ngayon, pero sabi doon, because my people had forgotten me, so nirelate niya sa kanya, di ba? Itong dalawang sinabi dito, magandang bagay. So, naturally, hindi yan iiwanan, hindi kakalimutan. Nire-relate niya sa kanya, ang Diyos lalo na, mabuti siya, makapangyarihan siya, matalino siya. Siya pa ba yung iiwan natin? Pero nangyayari, ito nga, iniwanan niya siya eh. Kasi hinahayaan niya rin, kasi may kalayaan tayo eh. So, pero, hindi magandang bagay yun. Kasi sabi niya, because my people pa, Israel yan. Nakalimutan siya, they have burned incense to vanity. Ano yung vanity? Walang kwentang bagay. Ano yung burn incense? Anong pinipicture? Sumasamba. Nag-o-offer. Kaya mo sinasamba yan kasi sinasamba, great, no? Ang Diyos ko ay grabe. Inasamba ko ang Diyos kasi siya ay mabuti at makapangyarihan. Anong ginawa nila? Sumamba sa Diyos-Diyosan. Nakita niyo contrast? Walang kwenta, parang gano'n. And they caused them to stumble in their ways from the ancient paths. Kaya nakakabwisit talaga yung mga natin eh. Sa newsfeed ko, mauuna, corruption. Tapos next na balita, piyesta nga pala ni Santog ganyan. Hindi pa nalaman ng mga tao anong cost ng sumpa sa atin eh. Na nga yun eh. Galit ang Diyos dyan. Sa Istanbul, di ba, parang natitisod. Yun eh. Ba't naman magtitino yung mga politiko na yan? Alam nila nagtuturo ng Bible sa kanila. Loko-loko din. Tama ba? Isip ganyan, kalokohan. Alam nila yun. Alam nila yun. Kahit pumupunta pa sila, papapogian lang yun doon. Wag lang masabing walang simbahan. Yan ang totoo. Lalo yung mga matalino dyan sa lipunan. Kaya nag-church pa rin yan. Kaya ang hirap mawin yan eh. Okay, nakakatisod from the ancient paths. Ano yung ancient paths? Matandang daan. Ano kaya tinutukoy na matandang daan? Yung daan sa Diyos. Siyempre, siya naman ang original eh. Yung tinutukoy na ditong vanity nga, idols. Ibig sabihin yung mga idols, parang mga false religion. Gaya-gaya lang po yan. Laging tatandaan yun. At kung naintindihan yung mga bagay nito, kaya nakakaasar eh. Ginagaya, may church din sila, may Bible din, may preacher din sila, pero lahat gaya-gaya, bandang huli, sablay pa rin. Kaya ang daming nalilito, kasi salip na madala mo sa tama, ang daming alternative. Di ba?
Kaya nagkakatisuran sila, hindi sila lumakad sa tamang daan, sa dating daan. Hindi Kristiano yan, ha? Kaya ginagamit nila yung mga yan, eh. May preaching na tayo dun, ha? Hindi sila yung tamang daan. Sinasabi lang nila, hindi rin sila Iglesia ni Cristo. Ito ang Iglesia ni Cristong totoo. Ito ang Iglesia ng Diyos. Dahil mga ligtas yung mga nasa church. Kasi sabi dito, iniwanan ni ancient path, saan sila lumakad? In a way not cast up. Medyo mahirap intindihin, pero madali rin yan. Ibig sabihin ng cast up po, parang ano daw yan, parang patag na daan. Kasi nga, may mga daan po na hindi na patag eh. So, paano mapatag yan? Siyempre, lalagyan mo na, tatambakan mo. Okay? So, pero meron ding reference yung sa, siyempre, parang mataas na daan, or matuwid na daan, mataas. Okay? So, saan tayo dapat lumakad? Kaya may kasabihan sila, go the, sabihin ko na, pag may susuntukin ka na, naaway ka, nagka lang, hindi mo papatulan yun, di ba? Ang gagawin mo, take the high road, yun, parang sasabihin mo. Take the high road. Alam mo, mas matalino ka, di ba? Gusto mo mabanatan ka, tapos nakapicture lang pa kayo dyan, di na kayo. Gas-gas lang, ano man yan, di ba? Wala suntukan, di ba? So, take the high road, gawin mo yung mas dapat gawin. So, isabihin, mas matalino ka, mas alam mo yung tamang daan. Hindi yung parang hayop na nasaling ka dyan, suntukan na agad. Wala mo yung pinag-aralan. So, spiritually, ano yun? So, yun nga, yung tamang daan ng paraan ng Panginoon. Hindi yung... Ganito ko na lang sa inyo sa Sunday, but anyway, may mga panahon na ganun eh. Pag inasal ka, asarin mo rin. Ginawa ka ng mali, gagawin mo ng mali. Diba? Ano turo ng Panginoon mismo? Sinampal ka dito, bigay mo pa yan. Sasaksakin ka, umiwas ka na. Ibig sabihin, may pag inaasal ka lang, pagpalipas mo na yon. Amen? Dali budisan na natin. To make their land desolate and a perpetual hissing. Sinasabi dito, kaya itong mga to ayaw baniwala talaga, hindi lumakad sa tamang daan, maayos na daan. In effect, sila daw ay magiging desolate. Ito na nga yung common theme sa Jeremiah, paparusahan sila. Later, sila ay mauubos. Pag desolate, talagang parang mauubos. Wala nang matitira. And the perpetual hissing, madalas din sinasabi ito, sa Isaiah pa lang, di ba? Sinabing hiss, parang, kakawa naman itong mga Udyo na ito. And everyone that passeth thereby shall be astonished and wag his head. Naman to. Hindi kasi sumusunod sa Diyos eh. Kasi inyo na nga binigay yung mga commandments. Ang ganda-ganda ng commandment ng Diyos, patutunan ng Diyos. Yung history nyo, napakaganda. Inayawan nyo pa. Parang dito, pag may umalis ko na umalis dito sino ba? Christian, umalis dito. Anong pagpapalit mo dito? Catholic? Diba? Iglesia ni Manalo. Sayang na sayang. Hindi ka marunong. Mag-ginawa mo yun. Alam mo, hindi ka ligtas pag gano'n. Kaya ito yung nangyari doon sa kanila. I will scatter them as with an east wind before the enemy. Sabihin, mawawala nga sila eh. Tapos ma-scatter sila as in talo. And then, of course, wala na unity nila. Wala na identity nila. Yan ang sumpa sa kanila mamaya. Ididetalye pa yan. I will show them the back and not the face. Sa panahon natin yan, talk to the hand. Parang ganun. Ayaw kitang kausapin. Peter, gusto kitang kausapin. Diba, ilan ako na sa inyo yan. Papakita ko yung likod. Ako sabi ba yung likod? Ay, tatawagan ko na lang. Reject. Busy. Matawag ka sa Diyos. Gusto mo ganon? Ginawa silang kinaasaran ng Diyos sa kanila eh. Diba? Mamaya, lalo lingkod ng Diyos dito, matindi. Then said they, come and let us devise devices. Yan, nakita nyo na? Ang Diyos, ginawan sila ng ganyan, sasakupin sila. Ngayon, sino pinag-inita nila? Parang si Charlie Kirk to. Nagsasalita lang, papatayin. And dami din naman sinasabing totoo, lalo sa mga bakla, actually. Doon ako natutuwa lang dyan kay Charlie Kirk. Pero hindi, totoo naman kasi yun eh. Ang dami niyang debating ganun eh. Talagang walang masabi yung mga ano eh. Kasi ang dali naman kasi talaga ng posisyon natin, di ba? Amen.
Eh dapat itong feeling ko feeling mo pa lang yan, ano ba totoo, ano nasa ano mo, ganun siya may pagdebate. Ayoko yung debate, pero kahit paano, na-represent yung nasabi sa Bible. Ngayon, nakita din dito, parang siya rin si Jeremiah. Kasi hindi nila kaya ang Diyos Kawawa ngayon, lingkod ng Diyos. Amen? Kaya po ngayon, kung di pa kayo na-persecute, at least, sana maintindihan nyo, yan ang pattern po sa Bible. Sabi niya naman, and ye, all that live godly shall suffer persecution. Sigurado yun. Diba? Kwento ni Bad, ni UJ, inaasar siya, wala kayo. Hindi na dapat nilang asahan na pupunta tayo sa kung saan sila. Dapat default na yun. Hindi mo yayayain ng Sunday. Alam mo naman nasa church ako Iinuman. Wala. Ayoko niya, para sambayan. Usapang lasing yan Hindi niyo maasahan dyan. Dapat ganun tayo. Ngayon, pag ganun ka, asarin ka sigurado. Kasi ramdam nila yabang naman ito. Diba? Mayabang silang mayabangan. Hindi naiintindihan yung inaano nila Kasi si Jeremiah, sobrang, kasi propeta to Matalim ang dila, eksakto, iniisip pa lang nila, alam na, ng propeta, di ba? Ganyan na may mga lingkod ng Diyos Yung tunay na lingkod ng Diyos. Yan, nasa sa akin ang gagawin. Pinagplanuhan na siya. They said, come and let us devise. Parang si Daniel din, di ba? Si Daniel, walang masabi kay Daniel Pinagplanuhan na, ang gagawin natin dito. Alam ko na. Yan, anong ginawa niya kay Daniel, di ba? Ginawan siya ng batas na hindi niya matatakasan kasi may kinalaman sa Diyos. Hindi sila iniwala doon. Medyo nakuha nila yung approval ng hari na hindi rin naman sila iniwala sa Diyos. Sa bandang huli, nahuli si Daniel, ganun din kay Jesus, ganun din kay Jeremiah, ganun din kayo. Mapansin nyo yan. Bakit galit sa akin to? Ano ginawang masama? Ginawa ko pa nga na mabuti. Hindi ko na lang gawa na mabuti. Hindi naman pwede. Yun ang utos ng Diyos Amen? Kung solwini ka na, sino nasigawan dito? Diba? Share ko po sa inyo yung Bible. Galing lang ako sa Diyos. Ba't galit? Tapos, may masama ba dito? Wala. Sila yung masama. Yung utak nila sa against God. Tuloy na natin to. For the law shall not perish from the priest, nor the counsel from the wise, nor the word from the prophet. Again sabi niya, kalabanan natin si Jeremiah, for the law shall, ibig sabihin nito, wala namang mangyayari sa sabi ni Jeremiah Hindi tayo masasakop Tuloy-tuloy lang yan, yung batas, yung priest, yung counsel, tuloy-tuloy lang yan. Hindi nga ganun ang sinasabi ng Diyos Mauubos nga sila daw Sa kanila, paano dito? Kunwari, punta ka sa impyerno, hindi naman yan. Tuloy-tuloy lang yan. May kaluluwa naman ako, siguro, nakalutang lang ako sa Kasi ayaw nila sa impyerno, ayaw nila maisip sa impyerno sila. Ayaw din naman ng paniwalaan langit. Gusto nila doon. Kaso, ayaw nilang manampalataya sa Panginoon kasi feeling nila, righteous sila. Ganun nangyari dito Come and let us smite him. Hatawin natin. Kasi sabi dito, with the tongue. Ano yung mas masakit? Hatawin ka sa katawan sa dila, siraan ka. Chichismisan ka hanggang mawalan ka ng trabaho. Hirap nun, di ba? Kaya mas masakit siyempre physical, di ba? Pero ito ginawa ko, pinatay na siya Kala naman lang tatahimik lalong lumakas yung cause ngayon Sabagay, wala lang talaga tatalo sa Christianity unless nagano tayo talaga, tinamad tayo, Anyway, so again, nasa linggo natin na natakil yan. Yan, so asarin natin sila, si Jeremiah, hatawin natin, ibig sabihin yan, sisiraan natin, at huwag tayong makinig sa kanya. Biruin mo, ang sakit nun Ako ngayon, pag nag-preach ako, especially dati, nung bago pa, nung may maingay dyan, pinaghandaan ko yan, inano pa yung buhay ko nga dyan, tapos hindi kayo makikinig. Isa yun sa pinakamasakit na pwede niyong gawin sa akin. Ganun pag soul winner ka, ayaw, di ba? Reject tayo minsan. So, minsan, hindi na tayo marunong Pero may mga tao talagang ganun. Hindi dahil sa'yo. Talagang sila, may against sila sa Diyos, against sila sa Bible.
Pero again, yung trabaho ni Jeremiah, ginawa lang niya, tapos yayariin pa siya. So, matatawa rin kayo dito. Anong gagawin mo pag ganun? Ang tagal nag-pray si Jeremiah. Bata pa nga siya eh. Tuloy-tuloy lang. Sinasabi niya yung totoo. Galing sa Diyos yun. Malinaw. Natapos na ba natin yun? Gusto na siyang pahuli. Diba? Tapos buti na lang, na-realize ng ibang tao. Isaiah pa lang yan ang pinipreach eh. Ba't natin kukulong? Ba't natin mapatay? Marami nagsabi niya. Sa halip na makinig na lang sila. Kaya sabi nito, give with nga. Ito na. Dito tayo sa next point is, tagal tayo ng konti ha. Saglit lang. So, unbelief is the problem. So, ano mangyayari? So, yung common theme nga sa Jeremiah, judgment ngayon. Okay, judge sila ng Diyos. Pero, nabanggit ko na rin kanina, kinalaban siya, di ba? So, another point, second to the last, persecution of the servant of God. Nabanggit ko na yung kanina. Asahan mo kung totoong maglilingkod ka sa Diyos, asahan mo na may kakalaban sa iyo. At literal na talagang gusto kong patayin. Yan yung sinabi, di ba? Basta, kaya ba, gusto kong pumatay? Palagay ko, nung kaya nila. Kasi hindi eh. Hindi natin na lang, magpinahin tulad ng Diyos. Kaya, salamat, may insurance naman ako. Ewan ko lang, cover, minsan pahirapan yan. Ba't namatay yung ano yun? Kasi nag-preach siya ng ganyan. Ako, di cover yan. Hindi natin alam. Amen? But anyway, sana, whatever. So, ang last point natin, ito na, 19 to 23. Ano nangyari dito nga? Kinagalitan siya. Anong gagawin ng lingkod ng Diyos? Ginawa niya na yung mabuti. Parang ang Panginoong Hesus, di ba? Lahat ng mabuti, ginawa niya. Pinako pa siya sa krus, hinataw. No? Obviously, hindi natin pwedeng itulad si Jeremiah Jesus, pero ganun pa rin eh. Kaya ang model natin si Jesus, huwag tayo dapat takot. Ligtas ka naman eh. Masakit eh. Ang sandali lang yun. Amen. Liit lang yan. Kaya nakikita ko siya dati, parang lilit lang dati noon. Ngayon, tanda ko na pala. Kasi dati maliit sila. Ngayon, malaki na sila. Nabuta ko pa si Julian, payat pa noon eh. Ngayon, laki na rin. Ngayon, ito na. Again, ang rhetoric na naman to. Shall evil be recompensed for good? Kasi gagantihan ka ba dapat ng masama? Ginawa mo sila na mabuti? Ganon si Jeremiah, ginawa sila na mabuti. So kaya ngayon, ito na yung prayer ni Jeremiah. Bukod sa sabi niya, give heed unto me. Lord, pakinggan mo ako. Yun ang una. To the voice of them that contend with me. Anong gagawin ng Diyos dapat daw? Anong papanalangin ng mga lingkod ng Diyos ngayon? Puro blessing daw sabi nila, di ba? Ay, ginawa ko ng masama, gawin ko ng mabuti. Ano po yun? Exaggeration nyo. Pero totoo din yun. Pero again, meron doon mga pag pinag-aralan mo, hindi rin hindi mo rin pwedeng sabihin ko na papatayin ka na. Sige, patayin mo ako. May karapatan po tayong magdepensa. May mga nuances doon na kailangan natin maintindihan. Kaya dito, lumapapatunayan natin dito si Jeremiah, tunay na lingkod ng Diyos, mapagmahal. Pero tingnan nyo anong gagawin niya. Sabihin niya, una, Lord, protektahan mo ako, pakinggan mo ako. Kaya sabi niya dyan, hindi dapat ginawa ko sila mabuti, ginagawa lang masama, hindi tama to. Anong ginawa nila particularly? Sabi niya, for they have dig a pit for my soul. Anong pinipicture ng dig a pit? Hinukayan ako ng hukay. Para saan? Para ilibing? Hindi pa. Sinong hinuhukayan ng hukay? Papatayin bago patayin. Nabanggit dito yung hindi ko makita. Pag hinuhukayan ka ng hukay, anong isahin nun? Para ikaw ay naglalakad ka lang tayo yung buhay natin. Ginagawa lang natin yung kalooban ng Diyos. Galit sa'yo. Anong ginagawin nila? Huhukayan yung dadaanan mo para ikaw ay malaglag, patibong. Masama nun, di ba? Lalo nung talagang may tusok-tusok pa doon. Patay ka doon.
Kaya sabi dito, for my soul. So, hindi lang physical. Ganyang agalit yung mga yan. Kaya ito, tandaan nyo to, pag naglilingkod kayo sa Diyos, asahan nyo na yan. Huwag kayong, ano naman ha, ano yung tawag sa laging ano. Kala mo lagi nang may danger naman, Ghostbuster, tsaka yung, anong tawag doon? Hindi lang, parang hinahinin yung iba, parang praning, anong, sa English yan. Paranoid, huwag naman ganun ha. Ito, baka ito. Huwag nga, patunayan mo muna. Kaya nga hindi din madali ito eh, ginagawa natin eh. Kaya nga, pag may bagong member dito, maliwala kayo. Ino-observe ko agad yan, parang hindi makasira. Kung makakasira yan, ako. Man? Kaya mawala ng mabilis yan. Diba? So, hindi ka rin pwede paranoid. Nag-aralan mo. So, dito, pinagpaplanuhan siya kung paano siya sisilain. So, sa panahon natin, so, tagal tayo ng konti ha. UJ pala, naka 1.5 eh, no? Ako naman dun, halos 2 oras din. Kaya gantihan lang. Ano gusto sabihin niya? So, mag-ingat kayo. Ano yung mga pwedeng gawin sa'yo ng demonyo? Hindi lang nasaktan ka, hindi lang bumagsak ka eh. Sa school. Mas malala. Gusto niya kung kung papayagan siya ng Diyos, mas malala gawin sa'yo. Anong pwedeng malalang gawin sa'yo? Julia, kumari. May balita kailan lang, yung isang influencer daw, namatay. Yung mga influencer daw sa, napakinggan ko lang sa mayamang bansa dito sa, Middle East. Literally, ni-rape sila doon. Pero hindi yung rape na parang parang ganun. Pero hindi ganun. Ibig sabihin, hindi mga gangster naman niya pinapatay. Ibig sabihin, pero nawawala yung kanilang puri. So, gusto niyo bang maging ganon? Karamihan artista, ganyan po yan eh. Naangiti yan sa pero inabuso na yan ng mga direktor, ng mga producer. Either inabusong sexual, inabusong verbal, inabuso sa... Ang hirap na pinagdadaanan yung mga yan eh, kasi gusto nila ng pera eh. Gusto din nila yun. Kaya pag na-assault naman din yan, di ba? Marami na nagbulgar niyan eh. Ba't ka nasabi yun? Kasi nga yun, pinagpaplanuhan tayong demonyo. Alam niyo ba yun? Yung pinakamalala. Lalo yung mga pastor, pinagpaplanuhan yan. Gagamitin yung mga anak, asawa, kung ano man yan, trabaho, kung ano, bibintangan. Gusto niya, bagsak na bagsak ang kaya niya. Kung iaalaw ng Diyos. Amen? Amen. Imagine yung pinakamalala. Gusto ng Diyos, gusto ng demonyo maging ganun kayo. Pahiya kayo, di ba? Kaya iba nagpapakamatay na lang. Kaya mag-iingat tayo. Amen. Ganun ang gustong gawin. Again, imagine, example na lang si Daniel. Wala siyang ginagawang mali. Ang Panginoong Hesus, wala siyang ginagawang mali. Aba, napapatay siya. Pinagplanuhan ng gusto. Si Daniel, ganun, papakain ka sa leon. Wala kang ginagawang masama. Ganun yung ginagawa kay Jeremiah. Later, makukulong din to ilang beses eh. Remember, kaya sabi niya sa Diyos, remember that I stood before thee to speak good for them and to turn away thy wrath from them. Kaya ako nag-preach para hindi sila mapahamak. Lord, alam mo yun. So obviously, ang panalangin niya dito dalawa. No? Kaya point number 9, prayer and protection and vengeance. Dalawa. Lord, protekta mo. Alam mo namang ginawa ko mabuti. Alam mo rin yung binabalak nila. Diba? Gusto nila akong malaglag sa pit. Basically, patibong. At hindi lang katawan, pati kaluluwa ko. Kaya, second to the last. Therefore, deliver up their cheek. Ito na, malupit to eh. Sobrang sama nitong mga to. Anong gagawin ng lingkod ng Diyos? Pabayaan ko lang. Napiko na rin siya. Itong last 3 verses, mga sumpa. Okay? Kaya wag niyong bibisitin ang lingkod ng Diyos. Kakampihan ng Diyos yan. Amen. Ito po, totoo po ito sa mga pastor. Madalas nga daw. Totoo talaga eh. Sinatsaga na nga kayo, sisirain nyo pa, susubukan nyo pa. Sino mong gagawa nyo? Walang gagawin. Sino? Katatapos natin kay Sapira, di ba? Ano mang ginawa sa kanila ng lingkod ng Diyos?
Kay Moses din, napikon din sa kanya, di ba? Si yung kapatid niya pa. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Lagyan ng ketong. Eh, ba't siya nag-asawa ng negro ah? Anong pakialam mo? Nakakita ka pa ng butas. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Moses. Basta nag-asawa no? Kasi alam ko parang umalis yung sinama ng Hindi ako nagkakamali. Pero later, kasama niya yung anak niya eh. Hindi ko maintindihan siya ang kwento eh. Kasama niya yung anak niya eh. Anong pangalan ng anak ni Moses? Ilan anak ni Moses? Sino pangalan? Eliezer parang isa eh. Ibang spelling Eliezer. Yung isa is si Gershom. Hindi nagkakamali. Okay? Later kasama niya yun eh. But anyway, nag-asawa ng negro. Nag-negra. Nakakita ngayon, Ethiopian woman. Nakakita si Aaron, no? Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Sinong kinampihan? Yung lingkod ng Diyos. Never niyong maniwala kayo. Ang dami ng tsinaga para sa inyo ng lingkod ng Diyos, titirahin niyo pa. Amen. Eh napikon si Jeremiah, balik tayo dito. Sabi niya, therefore, deliver up their children to the famine. Lord, gutumin niyo yung mga yan. Eh, yun na nga mangyayari. Pag nasakop sila, gutom sila, iba patay, iba. And pour out their blood by the force of the sword. Kung nanonood kayo ng mga medyo gory na film, di ba? Ngayon, marami na eh. Yung 300 minsan, punauli natin 300. Grabe yun. Talaga naman kasing gano'n ang nangyayari doon. Pag sword yan, yung kaya nung napanood nyo ba kayo Charlie Kirk? Sumirit yung dugo. Yung mga friend kasi akong gano'n eh. Talagang sirit yung dugo, binaril siya eh. Sabi ng iba, peke naman daw. Anyway, sumisirit yung dugo. Ito, medyo gory din to eh. Kasi nga, pinapaalam ng Diyos na pag ako nagparusa, ay yabang mo ngayon, pwede bang hindi mangyari sa iyan? Yung dugo mo talagang tatalsik yan. Pati yung asawa mo, yung mga wives, mamatay ang anak nila, gano'n ka grabe to. Pati yung asawa nila, patay. Yung young man, patay. Lahat iyakan, siyempre, patay eh. When thou shalt bring a troop, suddenly upon them, biglaan. Ganyan po yung mga style na iba. Yung Japan, yung binomba nila yung Pearl Harbor. Ganun yun eh. So sabi ng mga conspiracy, alam daw nila, hinayaan. Anyway, nabigla sila doon, yung iba, karamihan. Ganyan po yan, hindi po paggera po, hindi ka nawawadingan. Hoy, gagerahin namin kayo ha. Maghahanda na kami, di ba? Ang tinatawag nilang preemptive strike. Hindi kanyang basta pag nakita nilang threat ka na, yayariin ka na niyan. Anyway, suddenly upon them, for they have dig a pit to take me. Inulit lang. And hid snares. Ayan, yung sabi ko kaninang hinahanap ko, no? So, yung kaninang pit, paano ko nasabing yun? Trap. Kasi sinabi niya, snares eh. Amen. And my feet. So, again, matindi yan. Kalaban mo, pailalim yung tira sa'yo. Ang bite-bite sa'yo niya later. Sino nagbenta sa akin? Si Judas. Kaibigan mo yun, ah. Judas eh. Yet, Lord, thou knowest all their counsel against me to slay me. Okay, kung di pa malinaw, gusto talaga siyang patayin. Okay? Forgive not their iniquity. Nakita niyo yun? Ganyan mo mag-preach yung ibang tao. Amen. Puro positive. Kahit sino mapapatawarin ka ng Diyos, totoo yun sa maraming case. Pero pag ganito na, lingkod ng Diyos, na pure, okay, walang kasalanan ha. So, walang kinapa si Moses nga. Wala naman siya ginawang masama kay Aaron and Miriam eh. Tsaka kay sino ba yung isa? Dothan ni Abiram ba yun? Kasama ni Korah. Dathan and Abiram. Walang ginawang masama sila kay Moses. Si Moses sa kanila. Kaya napag-isipan lang nila na yariin ko kaya to. Masyado kang napupuri naman si Moses. Talaga namang prominente si Moses dati. Pero ginawa ng Diyos yun, tsaka ginagamit naman siya ng Diyos, ba't ka naiinggit? Kaya sabi bandang yun, forgive not their iniquity. Galit na po si Jeremiah. Hindi niya deserve yun. Kaya ginawa sa kanya, kaya ang panalangin niya later, gantihan mo ako, Lord, iganti mo ako. Neither blot out their sins. Huwag mo nang patawarin, Lord.
Di ba nakibigla sa atin, yung baklang yan, patayin na yan. Mabi naman. Mga false teachers, si Soriano nasa impyerno daw. Di naman, baka naman nasa ano yun. Hindi kasi nagbabasa ng Bible eh. Pag nasobrahan na, yan ang panalangin natin. Si Bill Gates, Lord, bigyan mo ng cancer. Si Duterte, huwag na makaano doon. Yeah. Ngayon, lalo humaba yung listahan ko. Diba? Villanueva. Sino? Si Jinggoy. Nakalaya pa yun. Lord. Sino yan? Marcos. Romualdez. Ya? Chis Escoder. Ano naman yan? Eh, pumalit daw kay Romualdez. Mas matindi raw pala yun eh. Mas matindi pala yun. Mga ano pala yun. Talagang si Bart siya nag-share nun eh. Ano tawag dito? Political dynasty pala yun sa Isabela. Yari na naman tayo yan. Anyway, hindi mo tayo taga-lupa lang. Amen? Magnakawin na lang lahat yan. Sa langit, yung reward natin di mananakaw. Kaya magtapat na kayo. Kahit anong sipag mo ngayon, yayaman ako din, nanakawin lang yan. Asal ka lang. Yet, Lord, thou knowest the counsel against me to slay me. Forgive not their iniquity, neither blood from my sight, but let them be overthrown before thee. Kaya hindi ako pag gusto kong mamatay ito, bigyan ng cancer ng Diyos. Kasi po, na-encourage yung, si Vice Pangit, nagka-cancer. By the way, isang basketball, di ba? Bakla pala. The first bakla sa NBA. Ngayon, may cancer, cancer na, sa utak. Praise the Lord, amen? Yun. Dapat lang yun kasi talagang nagre-rejoice yung mga bakla sa kanya. Yes, may NBA yan, malalaki, may bakla pala. Yes. Ang daming nagpuri sa kanya ngayon, may cancer ngayon. Salamat sa Panginoon. Amen? Para matakot yung mga ano. Sabi niyo, hayaan niyo siya ma-overthrow before thee. Deal thus with them in thine anger, in the time of thine anger. So, sumpa po yan, medyo mabigat, pero yun eh. Yun ang mga kabuti. Amen. Pag yung mga false teacher na yan si Kibuloy, salamat sana. Gusto ko yan talagang magkasakit sa utak, tapos picture na nangyari. Ito pala ang Son of God daw. May AIDS na, ano yan, nagulpisan. Dapat ganun, para tayo ngayon, matatakot tayo. Hindi yung mga kulto, gagayahin pa kasi tindi pala nun, dahil yung babaeng ganyan, Tinainggit pa yung iba. Kaya tama lang yun, napag-pray natin to. Yan si Jeremiah eh. Amen, o sino pa? Minsan magkaroon tayo ng session na ganun. Prayer request. Ayan. Hindi naman lagi hindi tayo natutuwa doon. Sabi ni sa Bible, di tamang matuwa tayo sa ganun. Pero, ironic kasi kaya minsan nakakatawa rin. So yun, nakita niyo si Jeremiah? Amen. Godly yan, pero sinumpa niya kasi nga naman, hindi na rin nakapagtiis. So, on the other lesson, huwag yung puntirya yung likod ng Diyos, kawawa ka. Yung kainggitan, gawin mo na lang din yung dapat mong gawin. Actually, gamitin mo ang dapat inspiration pa nga yun eh. At pag totoong maglilingkod ka, dadanasin mo rin yun tapos titirahin mo pa. Maling-mali. Amen? Ang title natin? As seem good to the potter. Kung ano yung maganda sa kanya, hayaan mo lang. Hayaan mo siyang kumilos. Ibang mga kulto, ginagaya din yan. Kala mo naman, di. Paano masabing ako hinahayaan kung ang Diyos ang kumilos sa buhay ko? Di ba tayo tapos? Nagliligpit na iba eh. Hindi pa ako content. Paano masabi na ang Diyos ang nasusunod sa buhay mo? Yun ang tanong. Kasi iba sa salita lang eh. Lord, hayaan mong di ako mag-aaral, Lord. Hayaan mo na, Lord. Hayaan mo na akong magutom, Lord. Hulmahin mo ako, Lord, sa sa isang parang tinapon na clay. Paano masabing ang Diyos ang naghuhubog sa'yo? Ang Diyos naman talaga naghuhubog. Pero, ayaw mong ikaw yung reject, di ba? Dapat, paano mo malaman? Pinagpala sa tamang paraan, ginagamit ka ng Diyos sa soul winning, nabe-bless ang tao sa'yo.
Hindi yung iba, may ibang definition din ng blessing iba. Iba, nagyabang, ay, na-bless sila. Si Father ganyan, nakaka-bless. Pag hindi mo kinukonta yung salita ng Diyos, eksakto, again, walang perfect Pero yung definition ng Bible na blessing, ganun din tayo. Si Paul na parusahan siya, si Jeremiah, nakulong siya. Pero blessing, bakit? Naintindihan natin yung kalooban ng Diyos. Even sa ganung kalagayan niya. At later nga, tama yun, na-bless siya to the point na namatay yung mga kalaban niya, siya buhay na buhay at malaya. Amen? Okay, so hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa atin. Kung sakaling mahubog tayo, kung ano man yan. As it seemed good. By the way, subtitle pala is Trust the Lord's Method. Yun din yun. Tiwala tayo sa Kanya. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita. A very famous, Panginoon, yung illustration about the clay, the potter, and the pot, and the potter's house, Panginoon. I pray, mag-submit kayo kami, Lord, sa inyong methods. Tiwala kami, Lord. Hindi kami pare-pareho dito. Iba mayaman, iba meron, iba matalino, iba simple lang. Pero kami po gagamitin nyo according to your will, Panginoon. Sumunod kami, mag-submit kami sa inyo, inyong katotohanan. At magtulungan, Panginoon, para sa inyong kalulatian. I pray na hindi kami gumaya sa mga backsliding, Panginoon. Backslider din, nakikita na namin yan. Huwag namin desire, Panginoon. Kung tulungan namin sila, tulungan. Kung hindi, ay unahin namin na ma-please ka sa amin, Panginoon. Pray about sa Panginoon, pray sa mga kabataan, Panginoon. Doon pa lang sila, sinuhubog nyo rin po sila sa umpisa pa lang ng buhay nila, Panginoon. Patawarin nga ang mga kasalanan, Panginoon. Patawarin nga kung hindi kami sumusunod. Pero nawa ay makita namin pattern nyo, Lord, yung katotohanan, yung saan kami hinuhubog, mag-submit, magpatuloy, Panginoon, dito, Lord. Dahil kung paano kayo nagpapatawad, ganoon din po kayo nagpaparusa. So, again, patuloy ang bawat isa. Kayo po muna sa another week. Sa aming buhay, Panginoon. Ilang po, Lord, kayo magpaprotekta, kayo magpala, Panginoon, kayo mag-iingat, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.